Matapos ang pagtutok sa mga tambak ng basura sa Philippine Orthopedic Center, inilapit ng resibo ang reklamo sa Department of Environmental Management Bureau ng National Capital Region. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? February 28, nagkasa ng surprise inspection ng DENR-NCR kasama ang resibo para alamin ang punot dulo ng problema. Pagpasok sa ospital, inimbitahan ng DENR ang pollution officer para mapuntahan ang tambak ng basura. Habang iniinspeksyon ng mga kawani ng DENR ang mga basura, mas nakita ng resibo ng malapitan ang laman ng mga dilaw na garbage bag. Nabubulabog yung mga langaw, pati yung camera natin dinadapuan na ng langaw. Sobrang daming langaw. May mga bandage daw dito na pinagamitan ng pasyente. Halo-halo na. May bandage, mayroong pagkain. Mula dito sa bundok ng basura, ito lang yung gate. Yan na yung main road. Kaya ang sabi ng ibang residente rito, kapag ka humahangin ng malakas, amoy na amoy itong nagmumula dito sa bundok ng basura, dito sa loob ng ospital. Saan nga tayo nagka-problema? Bakit siya naikot? Sa service provider po na naghahakot? Or... Yes po, ngayon lang talaga siya nangyari. So we try to seek the solution with that particular kasi it was new for us na ganun yung naging problem. Humarap sa resibo ang Chief Administrator ng ospital. Ayon sa kanya, problemado sila sa kanilang service provider na nakakontratang magakot ng kanilang medical waste. Bilang chief admin, para nagutan ho siya riyan. Opo naman. Kasi dapat regularly niyang nasisira yan, di ba May po? breach of contract mo. That I cannot answer Okay, for okay, now. okay. Pero pinache-check din naman natin yan sa ating legal. Mali daw po ang chief admin. And they promise na nga na kukunin na siya regularly. Ang management kasi natin ay talaga nagtatrabaho na gawin yung part namin to secure yung safety ng lahat. Not just patient but also employees sa pagganitong mga usapin. Ginagawa naman daw nila ng paraan para kahit papaano mabawasan ang medical waste sa compound. So, give us time lang na ayusin to. I wish by tomorrow wala na yan. Kasi they promise na yan, no? Okay. For today, they will get it na eh. Isa na sa mitigation natin, bumili na kami ng machine na pwedeng mag-convert from infectious to regular. So, this will start mid-March. Nagsiset up lang tayo ng mga processes para... Yes, ma'am. Para kung ganito nga ang senaryo na dumadagsa na yung mga basura, we can control na dito dahil gagamit na tayo ng sarili natin. Sinubukan ng resibo na kunin ang pakayag ng tinutukoy nilang service provider. Pero hanggang ngayon, wala pa silang tugon sa aming programa. Pinaalalahanan naman ng DENR ang ospital na dapat maisaayos ang nakatambak na basura sa lalong madaling panahon. These are categorized as infectious waste, F501 in terms of coding nila sa EMV. It should be regularly hauled ang mga waste natin para hindi na makapaminsala sa ating environment. What is required under the regulation of the Environmental Management Bureau, the DNR, is the labeling. So, napansin po natin na may mga bags doon na walang label. And that in itself is a violation of our regulation. Primarily, pagkukulang ito ng ospital. So, if ever there will be findings of administrative violation po dito based on sa inspection po na naganap kanina, yung mga reports po as well as the corresponding notices that will be issued by the office, may issue po yun. Kagabi, hinakot na ang mga inireklamong basura. Ayon sa medical director ng ospital, well, we immediately contacted yung hauling service namin for infectious waste, and they double time na naglagay sila ng extra pickup kaya ngayon paubos na talaga, and we don't see this happening anytime soon again. This as far as I'm concerned, this is a first and last glitch. This is a wake-up call for the hospital. I apologize to the community, but at the same time, I want to say that this will not happen again.
Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.